Isang malaking kasalanan na nakarating ngayon at least meron dito sa aming community. By the way, okay lang po ba magpakilala muna ako? My name is Greg Atienza from Valenzuela, Philippines. Kinakaruhatan ako. And na-invite ako dito, nag-share sa akin ng MMM last 9 na September. So, bali, isang buwan ko na ngayon. Yan. Pero siyempre, bago ko explain sa inyo, share sa inyo kung ano yung MMM, gusto ko lang bigyan pansin yung the other side ng multi-level marketing, the other side of networking. So, alam natin, na-open na yung mind natin, tapos na tayo sa puntong pagiging empleyado, sa pagiging traditional business, and even doon sa networking, na-open na rin yung mind natin. But sad to say, meron ding mga big points na naranasan natin about multi-level marketing. So, the other side of network marketing, simple lang naman, we need to invest and then, of course, meron kapalit na product. Sayang natin sa gusto, no choice pa rin, still meron pa rin selling the products. And for you to have another income, of course, meron pa rin recruiting. Tanggapin natin, sa networking, hindi naman lahat umangat eh. Meron pa rin mga naiiwan. At ito yung isa sa gustong pansin o bigyan din ng ating founder. And then, of course, naglabasan din yung iba't ibang investment. So, sad to say, yun ang naging problema natin. Marami ang gumaya sa networking. So, binuksan nila yung simple lang na investment, walang product. Kaya lamang ang temptation napakalaki. Kasi alam natin, pagka nag-invest tayo, naipon na yung investment, yung may hawak ng pera natin, kung company man yan o individual, ang problema kung minsan nandun yung puntong natutukso din. And then lumabas din yung isa pang klase, yung mga table natin. So, alam natin, investment din to, pero kailangan we need to complete the table para tayo mag-exit. So, meron tayong entrance fee, a certain amount, and then tapos ang laki ng makukuha natin pag nag-exit tayo. Pero kailangan pa rin natin kumpletohin yung table. Kaya lang, pag hindi natin na-complete yung table, yun lang, yung ating pera ay naiipon o nakatega lang doon sa may-ari. So ngayong gabi o ngayong umaga, pag-usapan natin ngayon, isang opportunity, isang magandang pagkakataon, paano ba tayo makabawi sa mga ganitong sitwasyon. Dahil sino nga ba ang ayaw kumita? Diba? So lahat naman tayo gusto natin kumita. Yes. Hindi nga lamang, kumisan, medyo nalilis din tayo. Of course, normally yan, kumisan, nangyayari talaga na sa gusto natin kumita, minsan sablay din. Ngayon, ano po yung MMM? Bali po yung MMM, ang founder po nito, si Sir Sergi Mondial Mabrodi Manibac. O yung iba naman ang ginagamit, movement. So, MMM, nag-start po ito, actually ang may-ari nito, ang founder nito is si Sir Sergi, way back 1989 pa. So, nagtuloy-tuloy ito, maraming innovation nangyari, maraming paglilinaw. So, nagsimula proper ang MMM way back 1999. Of course, 1994. Of course, noong 1994, marami pa rin ng mga pagbabago nangyari hanggang mapinali ito, na perfect nito, noong 2011. Ang good news, pagdating ng 2011, na perfect na yung system ng MMM. And nung panahon na yon, nung way back noong 1989 pa lang, si Sir Mabrodi, sa siyang mathematician at the same time politician din, kasi sa Russia, kinikilala sa leader din si Mabrodi, na kung saan naging member pa siya ng parliament. At bagamat meron siyang kinaharap ng mga kaso noon, o kaso na nagkaroon ng dahilan para siya makulong, but napawalan sala siya at na-prove na okay naman. Pero nung siya nasa kulungan pa, bilang konting background niya is hindi siya tumigil sa pag-isip konsepto kung paano maaayos yung ating ekonomiya. By the way, ang nasa isipan ni Mabrodi, ni Sir Sergi, ano siya, ang gusto lang naman niya, huwag naman maging api yung maliliit na tao. Ang point lang niya dito is, sana pare-pareho tayo umangat. At maaaring sa nasasabi natin, kumisan kung sino mayaman, sila lang yung mayaman.
Yung mahihirap, naiiwan. So ang point lang niya dito, makagawa siya ng isang sistema na magiging maganda, pabor para sa lahat, at ang hindi yung kung sino lang yung mayaman, sila na nga yung mayaman. So nung mailan sa ditong yung year 2001 o year 2011, dito na nagsimula ang magandang sistema ng MMM. Nagsimula ito sa Russia, of course, dumami ng dumami, hanggang sa ngayon, nasa 100, almost 100 countries na. And for the past 4 years, halos nasa 150 million na tayo. And dito sa Pilipinas, ngayon po ay mag-iisang taon na tayo. So by November, isang taon tayo. At ang maganda nito, dito sa Valenzuela, ngayon ay mag-iisang buwan na tayo. So napaka-easy pa, kututusin, napakarami pa ng ating lalakbayin para makita natin kung ano yung potential ng MMM sa ating buhay. Yes! Financially, doon sa pinapakita ng MMM, isa sa pinutulip sa ni Sir Sergio Mabrodi, yung sistemang pyramiding scam. So, alam natin na ang lahat naman ng mga institution na nangyayari, lahat dumadaan din sa pyramiding. And I believe wala namang problema o wala namang mali sa pyramiding. Sabi nga natin, ang pyramiding, ito yung isang style o isang sistema na ginagawa ng mga organisasyon na kung saan maganda yung flow, nagiging pangit lang ito kasi kung ang pyramiding ay nagiging scam. Pero kung pyramiding scheme ang susundin natin, mas magiging magaan, magkakatulong-tulong tayo. Now, nais ko lang magbigyan din, itong ating organization, association, o naman, ang tawag natin dito, hindi ito yung sa tipong networking. Wala ko tayong product na ibibenta dito. Lalong hindi din tayo magtatatag ng certain amount. And then, ito na yung pan-joining fee natin. Hindi ko ganon. And hindi rin tayo kailangan magbenta-benta ng product dahil una nga, wala namang product. At hindi natin kailangan mag-hype pa. Yung power, wala na yon. So, kalimutan muna natin yon. And this time, tutok lang tayo anong sistema ng ginagawa ng sa MMM. So, pinakasimpleng paliwanag, illustration natin kung paano ipinakita ni Sir Mabrodi yung pagiging fair sa bawat isa, yung sistema ng mga ginagawa ng mga institution like sa banking institution natin. Now, ano ba yung sistema ng mga bangko dito sa atin sa Pilipinas? Alam natin, siyempre, nagkaas ng bangko. Kung titingnan natin, yung bangkong nag-grow, wala namang pera yan. Di ba? Ang MMM po, ikukumpara natin sa isang bangko, say for example, ito yung BPI. Sabihin natin BPI, o sige, tanggalin natin, baka tayo bangko. Anyway, sa isang bangko, binubulang naman po yan ng mga depositors. Tama ba? Itong mga depositors na ito, kahit na magkano amount ng gusto nila, kung dinideposit nila, just doon sa idea na para makapag-save lang sila. So, in the future, alam nila na someday, meron silang madudukot kasi nga, diniposit nila sa bangko. Pero ang hindi natin nakikita dito sa side na to, anong meron, bakit nagkakaroon ng hindi pagkakapantay-pantay. Tingnan nyo ha, ito yung mga depositors na pumasok sa bangko, nakaipon ng pera ngayon si banker. Ang idea lang naman nito, pag nasa bangko na yung pera mo, automatic si banker, nag-iisip na isang paraan kung paano kikita yung perang dumating sa kanya. Dito malinaw, pinapakita, wala namang kung pera yung banker. Saan galing? Sa depositors. Sa mga depositors galing yan. Pero yung perang ginamit o yung pera ng mga depositors na ginamit ng banker, pansinin niyo, dito nagagalit o dito galit si Sir Mabrodi. Kapag si banker ginamit niya, say for example, it's either pinag-invest o kaya ibinili ng mga ari-arian o kaya pinagamit sa loan. Say for example, ito yung isang tao, say for example, ito si Juan de la Cruz. Nag-apply o nag-avail ng loan. Tama ba, sir? Sir Nance, kung titingnan natin, ito yung sistema na kung saan itong ating loan na to, itong nag-apply ng loan na to, normally si banker mag-charge ng interest. Tama? So, mga ilang percent yan? Idea ma'am, Emmy? Mga ilang percent? Pag ito nag-apply ng loan, normally, ito, mag-avail, makakakuha siya, pero doon sa usapang nasa 20 to 30% o baka mas mataas pa per annum. Pero, tama yung sabi naman niya, eto mga depositor, actually ito, kikita to, pero yung kanilang pera,
kumita lang yan ng 1% to 3% eh. Diba? Now, sa puntong ito, kung makikita nyo, sino ba kumita ng mas malaki? Hindi ba si banker? Kasi bakit? Na-enjoy nga yung 30% eh. Pero yung binigay niyang kapalit doon sa mga depositor, 3% lang. Dito po galit yung ating founder. Kaya ang ginawa niya, kung pwede, tanggalin na lang si banker. Sinubukan niya, tanggalin si banker. In short, eto mga tao to, itong mga depositor, kasi ang idea niya, sana nga magkatulong-tulong eh. Na yung hindi merong na